Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2631 hanggang 2640. Ang paglawak ng inner world ni Severin ay nagpalakas sa kanyang tagumpay. Bagamat hindi pa ito umabot sa punto ng isang tagumpay, ang kanyang aura ay lalong lumakas at naabot na niya ang kompletong yugto ng isang level 5 Royal Paragon. Bukod doon, tuwang-tuwa rin si Severin nang makita na ang Transcendent Sword Heart ay umabot na sa kompletong yugto. Ang Sword Wheel ay kumpleto na at nakabaon na sa inner world. Ngayon ang inner world ay mayroon ng kompleto at perpektong pilosopiya. Mayroong 3,000 mga patakaran sa sansinukob. Ang sinumang karaniwang tao na nagtataglay ng isang patakaran ay magkakaroon ng tiket upang maging celestial. Si Severin ay katulad ng pagiging isang Grandmaster ng swordsmanship ngayon na mayroon na siyang sword wheel na nakabaon sa kanyang inner world. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng pamamahala ng swordsmanship, maaari siyang maging isang celestial sa hinaharap. Tiningnan niya ang kompletong yugto ng Transcendent Sword Heart ng may kagalakan dahil naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng sword wheel. Huminga siya ng malalim at sinubaybayan ang kanyang inner world gamit ang kanyang banal na sentido. Ang kanyang inner world ay patuloy na lumawak at huminto nang umabot ito sa radius na 6,000 milya. Tuwang-tuwa si Severin. Ang kanyang inner world ay minsang mas malaki kaysa sa Cave Paradise sa Grande Uno Sacred Land, na halos kalahati rin ng laki ng South Sky. May pakiramdam siya na panahon na para makalusot siya at maging isang Supreme Paragon kapag ang kanyang inner world ay umabot na sa 30,000 milya ang laki o kapag naging perpekto na ang 3,000 patakaran. Namula ang kanyang mukha dahil sa pananabik. Kaya naman, huminga siya ng malalim, umiling, at kinontrol ang kanyang emosyon. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa stone tablet ng swordsmanship. Ang stone tablet ng swordsmanship ay nilikha ng nagtatag ng sekta. Naglalaman ito ng maraming teorya tungkol sa sword wheel. Kaya naman labis na nabighani si Wallet sa stone tablet. 2 buwan na ang nakalilipas, mas naunawaan ni Severin ang tungkol sa sword wheel nang una siyang dumating sa Sacred Land at nabuo ang Transcendent Sword Heart. Ngayon, naperpekto niya ang Transcendent Sword Heart at ang kanyang sword wheel at naging isang tunay na Grandmaster ng swordsmanship. Sa isang pag-iisip lamang, ang marahas na sword wheel ay sumabog mula sa sword heart at bumaril sa langit at sa sansinukob, sinira ang anumang mga bituin o planeta sa ruta nito. Ang kagustuhan ng paggamit ng espada ay lubhang nakakatakot at matalas na parang kutsilyo na parang nakatutok sa buong Sacred Land. Bawat sulok ng Sacred Land ay naapektuhan dahil sa nakakatakot na kagustuhan ng espada na ikinatakot ng maraming disipulo. Ano iyon? Pakiramdam ko ay tinamaan ang kaluluwa ko ng kung anong enerhiya ng espada. Kalokohan. Nakaramdam ka ba ng matalas na enerhiya ng espada? Nangangatog ang balahibo ko. Tingnan mo. Sa tingin ko galing yan sa batong tableta ng swordsmanship. Sino ang may gawa niyan? Ang lakas ng sword wheel niya. Sa tingin ko mas malakas pa ito kaysa noong panahon na nabuo ni Severin ang Transcendent Sword Heart. Nagsasanay si Wallet sa kanyang kuweba at naramdaman din niya ang malakas na pakiramdam ng sword wheel. Mabilis niyang itinigil ang kanyang pagsasanay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng kuweba gamit ang kanyang banal na pandama kung saan naroon ang batong tableta ng swordsmanship. Doon niya nakita si Severin na nakaupo nang nakakross ang binti sa harap ng batong tableta habang naglalabas ng malakas na alon ng sword wheel. Natigilan si Wallet. Nang bigla siyang makabangon mula rito, nasabi niya nang may pananabik. Iyan ang kumpletong yugto ng Transcendent Sword Heart. Labis ang pagkagulat ni Wallet na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa, nanlaki ang mga mata, at mukhang gulat na gulat. Ang katawan ni Severin ay kumikinang sa isang patong ng banal na liwanag. Ang kanyang aura ay maringal tulad ng Undying Divine Sword, napakatalas at makapangyarihan ngunit pinipigilan. At ang sword witch na nakapalibot sa kanyang katawan ay parang imperial na hindi ito makontrol ng mga tao at nais nilang sambahin si Severin. Ito ay isang yugto na tanging isang Grandmaster ng swordsmanship lamang ang makakamit. Hindi nakakapagtaka na labis na nagulat si Wallet. Sa kanyang pagkakaalam, naunawaan at nalinang ni Severin ang Transcendent Sword Heart 2 buwan na ang nakalilipas.
Paano niya narating ang kompletong yugto sa loob ng 2 buwang ito? Tumayo ang gulat na si Wallet at nilisan ang Green Emperor Pagoda. Pagkatapos ay pinunit niya ang kawalan upang maabot kung nasaan si Severin sa pinakamabilis na oras. Hindi lamang si Wallet ang naalarma sa malakas na alon ng sword wheel nang maabot ng Transcendent Sword Heart ni Severin ang kompletong yugto. Sina Carson, Amethyst, at Adrian na nagsasanay sa Green Emperor Pagoda ay nagulat din dito. Binabawi ni Carson ang pundasyon ng kanyang kakayahan at napilitang huminto nang maramdaman niya ang malakas na alon ng sword wheel mula sa labas ng mundo. Tumingin siya sa langit at tinitigan ang nakakatakot na sword wheel kung saan maging ang araw at buwan ay mukhang mahina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at mukhang gulat na gulat. May isang tao ba sa sekta na naging Grandmaster ng swordsmanship? May pag-aalinlangan niyang sabi. Bagamat hindi nag-major si Carson sa swordsmanship, isa siyang maalam na tao na matalinong isama ang kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan at pagmaster sa mga ito. Kaya naman, mahusay siya sa swordsmanship para malaman kung ano ang dahilan ng kahangahangang labas ng Green Emperor Pagoda. Ang sword wheel ay kasing taybay ng buwan at kasing liwanag ng araw. Isang palatandaan na nangyayari kapag ang isang tao ay naging Grandmaster ng swordsmanship. Hindi alam ng lahat kung gaano kahirap maging Grandmaster ng swordsmanship ngunit bilang isang Supreme Paragon, alam ito ni Carson. Ang 3 pangunahing kaalaman para maging isang swordsman ay ang sword style, sword wheel, at sword heart. Para maging Grandmaster ng swordsmanship, kailangang gawing invincible at perpekto ng swordsman ang kanyang sword heart. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ng Grandmaster ng swordsmanship ng totoong espada para lumaban. Kahit ang damo o dahon ay maaaring maging espada niya para sirain ang mga planeta, hatiin ang araw at buwan sa kalahati, at utusan ang langit at lupa. Patuloy na nakaramdam ng pagkagulat si Carson ng ilang minuto. Pagkatapos ay napagtanto niyang ito ay masaya at magandang balita dahil kahit sino pa ang maging Grandmaster ng swordsmanship, mas malaki ang naitutulong nito sa sekta. Sinasanay din ni Adrian ang Green Emperor Pagoda at mas marami siyang kaalaman kaysa kay Carson. Nang mapansin niyang tataas ang espada sa kalangitan, agad niyang inilabas ang kanyang banal na sentido sa labas ng mundo at napansing dahil iyon kay Severin. Hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Napakaganda nito. Si Severin na ngayon ay isang Grandmaster ng swordsmanship. Mas lalo siyang natawa nang makita ang espadang umiikot sa katawan ni Severin. Mula pa noong unang panahon, napatunayan na ng mga eskrimador kung gaano sila kalakas gamit ang kanilang malalakas na kapangyarihang lumaban. Kilala silang may kapangyarihang pigilan ang anumang pag-atake gamit ang kanilang mga espada. Higit pa rito, kaya nilang durugan ang sinumang cultivator na nasa parehong antas at yugto. Ngayong isa ng Grandmaster ng swordsmanship si Severin, malakas ang kutob ni Adrian na si Severin ay walang talo at walang talo sa iba pang mga Royal Paragon. Habang mas malakas si Severin, mas masaya si Adrian dahil disipulo niya si Severin. Siguro kahit ang Diyos ay inaalagaan at pinapaboran ang Grundy Uno Sacred Land. Magsisikap tayo ng husto sa Golden Age. Bumulong si Adrian at ipinikit ang kanyang mga mata upang makuha ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Kasabay nito, dahan-daang kinontrol ni Severin ang dami ng sword wheel na kanyang pinakawalan matapos niyang malaman na nakumpleto na ang kanyang Transcendent Sword Heart. Isa itong tagumpay na ikinagagalak niyang makita. Ngayong nasanay na siya sa mga patakaran ng langit at lupa, nangangahulugan ito na sinimulan na niya ang kanyang landas patungo sa Invincible. Tiwala siyang maaabot niya ang antas ng Supreme Paragon sa loob ng kalahating taon. Bigla, lumitaw ang isang portal at pagkatapos, narinig ni Severin ang tawa ni Wallet. Ha. Severin. Binabati kita sa pagiging isang Grandmaster ng swordsmanship. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, swerte lang ako. Hindi mapigil ang kumagat ang bibig ni Wallet. Paano naging swerte si Severin kung 2 buwan lang ang kailangan para maging Grandmaster ng swordsmanship si Severin at naabot na ba niya ang kompletong yugto ng Transcendent Sword Heart? Siyempre, lahat ng mga kaisipang iyon ay nanatili sa isipan ni Wallet at hindi nasabi. Ngumiti siya, hinaplos ang kanyang balbas, at sinabing,
Natatakot ako na ikaw na ngayon ang pinakamalakas sa Royal Paragon stage. Grandmaster ng Swordsmanship. Gaano nga ba kalakas ang isang Grandmaster ng Swordsmanship? Noong araw, ang mga swordsman ay sinasabing pinakamalakas na cultivator kumpara sa mga nasa parehong ranggo nila. Ang Grandmaster ng Swordsmanship ang pinakamalakas sa mga swordsman. Halimbawa, si Severin ay isang level 5 Royal Paragon na ngayon ngunit tiwala si Wallet na madaling matatalo ni Severin ang isang level 9 Royal Paragon. Ganoon lang kalakas ang isang Grandmaster ng Swordsmanship. Mapagkumbabang ngumiti si Severin at tumango. Ano kaya kung magkaroon tayo ng friendly match? Bagamat alam ni Severin na ang pagiging isang Grandmaster ng Swordsmanship ay nangangahulugan na siya ang pinakamalakas sa kanyang entablado, isa lamang itong chismis na narinig niya. Walang aktwal na katotohanan o ebidensya na magpapatunay nito. Bukod pa rito, nasa landas siya patungo sa Invincible, determinado siyang magsanay at magkaroon ng Invincible Heart of Philosophy. Upang magsikap at maging pinakamalakas sa Golden Age ito ang maging kwalipikado siyang maging isang celestial sa hinaharap. Ang inner world skill ang pangunahing pundasyon. Pagbuo ng sarili niyang mundo gamit ang kanyang mga patakaran at pag-iisip sa kanyang katawan. Samantala, ang landas patungo sa Invincible ay mahalaga para kay Severin upang maging isang celestial. Sa bawat sandali ng buhay o kamatayan, mauunawaan ni Severin ang kahulugan ng kamatayan at gagamitin ito upang buuin ang kanyang inner world sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagperpekto sa mga panuntunan ng langit at lupa. Gaya ng inaasahan, nagulat si Wallet nang hilingin ni Severin na hamanin siya sa isang friendly match. Gayunpaman, agad niyang naisip na ginagamit pala siya ni Severin para subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Napatawa siya at sumagot. Tuso kang lalaki. Kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang hiling mo. Sa totoo lang, natukso rin siyang subukan kung gaano kalakas ang isang Grandmaster ng Swordsmanship. Si Wallet ang Elder ng Second Mountain. Nag-espesyalisa at nag-major siya sa swordsmanship ng may mahusay na swordsmanship at isang sikat na swordsman sa Mad City. Gayunpaman, hindi niya naabot ang kompletong yugto ng kanyang sariling sword heart at naging Grandmaster ng Swordsmanship. Hindi niya maintindihan kung ano ang pakiramdam ng lumaban na parang isang swordsman ngunit wala ang kanyang espada at nanalo pa rin sa laban. Isa itong pagkakataon para sa kanya. Kung may matututunan siya mula sa laban na ito, makakatulong ito sa kanya na mas maunawaan kung ano ang kulang sa kanya sa landas tungo sa pagiging isang Grandmaster ng Swordsmanship. Kung magiging Grandmaster ng Swordsmanship si Wallet, magkakaroon siya ng pagkakataong talunin ang isang kalahating immortal dahil isa rin siyang kompletong yugto ng level 9 Supreme Paragon. Kung gayon, hindi siya mapapahamak tulad ni Carson noong nakikipaglaban siya kina Xavier at Darius sa Eastern Sea. Matapos makakuha ng pahintulot mula kay Wallet, ikinuyom ni Severin ang kanyang kamay at yumoko upang ipakita ang kanyang paggalang bago ang laban. Wallet, huwag kang magpigil. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at pinutol ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kamay ay kasing tigas ng metal at nagniningning sa banal na liwanag. Isang aura blade ang naipon sa harap niya. Gawin mo na. Nagpakawala ito ng biglaan at mabilis na sumisitsit na tunog na yumanig sa espasyo sa denaraanan nito. Nagulat si Wallet at mukhang seryoso. Naisip niya. Kaya, ito ang kayang gawin ng isang Grandmaster ng Swordsmanship. Ang kailangan lang niya ay itaas ang kanyang kamay para lumikha ng isang aura blade. Lumunok siya at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang kanyang espada. Ito ay isang tuwid at matalas na espadang may dalawang talam na may mga prinsipyo ng batas na nakapalibot dito at nakaukit ang salitang, Azurite, dito. Malamang na iyon ang pangalan ng espada. Itinutok ito ni Wallet mula pataas at pababa hanggang sa ang dulo ng espada ay nakaturo kay Severin. Ang liwanag ng espada ay lumitaw mula sa langit na parang isang aurora. Agad itong lumikha ng isang sinag ng espada na sum-iris sa espasyo habang lumilipad sa direksyon kung nasaan si Severin. Ang dalawang sinag ng espada ay nagbanggaan sa kalagitnaan at lumikha ng isang napakalaki at nakakatakot na shockwave. Masayang humajijek si Severin nang ilabas ni Wallet ang kanyang espada. Hey, Wallet, humanda ka sa susunod kong pag-atake.
Ang pakiramdam ng kagustuhang gumamit ng espada sa katawan ni Severin ay lalong lumakas at ang kanyang anyo ay nagbago. Sa matalanhagang paraan, kung si Severin ay isang sinaunang espada na nakatago sa loob ng kaluban noon. Sa sandaling ito, siya ang banal na espadang hinugot mula sa kaluban, kumikinang sa nagliliyab na kaluwalhatian, at ang kagustuhang gumamit ng espada ay tumaas pataas sa langit at kumalat sa buong kalangitan. Sa eksaktong sandaling iyon, parang nagbago ang kulay at lumabo ang araw at buwan. Itinuro ni Severin ang harapan at ginamit ang kanyang hintuturo upang gumuhit ng tuwid na linya upang lumikha ng isang energy sword. Ito ay wala pang 3 pulgada ang haba at isang gininto ang energy sword. Habang sumusulong ito, maraming mga hagod ng banal na liwanag ang lumilitaw sa itaas ng energy sword, at ang haba ng energy sword ay humahaba. Minsan ay may dala itong hindi masisirang enerhiya, minsan ay ang sky soil energy, at minsan ay ang asensya ng 5 elemento. Ang sinag ng espada ay patuloy na nagbabago. Kumunat ang noo ni Wallet at hindi naglakas loob na baliwalain ang atake. Naramdaman niya ang iba't ibang uri ng enerhiya mula sa sinag ng espada dahil ito ay nagmula sa puso ng espada. Ang aura ay nakakatakot at nakakapangilabot at pakiramdam niya ay nilalabanan niya ang langit at lupa sa halip na si Severin. Hindi naglakas loob si Wallet na maliitin ang atake. Mabilis na lumakas ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang kapangyarihan ng isang Supreme Paragon at sinira ang lahat ng espasyo sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya. Unti-unti, inilipat niya ang enerhiya sa Azurite Sword. Mariin niyang sigaw. Ha! Isang napakahabang gininto ang liwanag, na parang sinag mula sa pagsikat ng araw, ang lumitaw at winasak ang lahat ng materyal sa kawalan. Ang gininto ang liwanag ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya na tumutusok sa iyong balat na parang karayom kahit na ilang milya ang layo mo. Ang gininto ang liwanag ay tumungo diretso sa enerhiya ng espada na nilikha ni Severin. Habang nagbabanggaan ang dalawang atake, gumuho ang space-time. Ang ikalimang bundok ay nahati sa dalawa. Sa ilalim ng matindi at marahas na shockwave, ang nakapalibot na lugar ay parang isang lawan na may bug zone ng mga alon. Ang 5 elemento at ang spatial turbulence ay nawasak bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magdulot ng kaguluhan. Tuwang-tuwa si Severin na makita si Wallet na naglulunsad ng isang ultimate technique. Oo. Gusto niyang hamanin si Wallet dahil gusto niyang sanayin ang sarili sa isang sandali na nagbabanta sa buhay. Pagkatapos ng malakas na sigawan, dumampot siya ng isang damo mula sa batong tableta ng swordsmanship. Ang damo ay nagliwanag ng banal na liwanag at napuno ng sword wheel nang lumapag ito sa kanyang kamay. Para itong naging undying divine sword. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang inner world ay mabilis na umikot at pagkatapos ay inilipat niya ang lahat ng kapangyarihan sa damo. Pagkalipas ng isang segundo, ang damo ay nagpakawalan ng isang kalansing. Atake. Ikinumpas ni Severin ang damo at nagbago ang kulay ng langit. Ang maaliwalas na asol na langit ay dumilim at ang matingkad na pulang araw ay lumabo. Isang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa ang naipon sa mga damo. Ang espasyo sa paligid ng damo ay nayanig ng hindi matatag. Pagkatapos ng alon, ang damo ay unti-unting naglaho at naging mga piraso ng espiritual na liwanag. Kaagad, isang hibla ng dilaw na sinag ng espada ang nabuo mula sa mga piraso ng espiritual na liwanag na iyon. Ito ay mga 10 talampakan ang haba ngunit naglalaman ito ng isang kapangyarihan na nagbibigay ng pakiramdam na ito ay mula sa ilog ng sinaunang panahon. Nang makita ito ni Wallet, ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Ang papasok na sinag ng espada ay napakalakas kaya't ang kanyang banal na kaluluwa ay nanginig sa takot. Bilang isang Supreme Paragon at isang elder ng isang sekta, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa ganitong sitwasyon. Hindi niya pa nang ahas na maliitin ang pag-atake. Noong una, pinigilan niya ang bahagi ng kanyang nakamit ngunit hindi na ngayon. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan ng isang level 9 Supreme Paragon. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay nagtagpo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang daliri na nakabuka ng malawak na parang kuko at hinawakan ang hangin sa direksyon kung saan naroon ang papasok na sinag ng espada.
Inilabas ni Wallet ang kanyang buong potensyal, itinaas ang kanyang kamay, at kinurot ang sinag ng espada ng may matinding lakas upang durugan ito at maging mga umiikot na espiritual na liwanag. Sa sandaling iyon, ang marahas na pagsabog ay nagpasiklab ng isang nagngangalit na shockwave na yumanig sa buong paligid ng ikalawang bundok. Ang mga puno sa loob ng radius na daan-daang milya ay nayanig ng shockwave, na naging sanhi ng pag-ugoy ng kanilang mga dahon at pagyanig ng lupa na parang may naganap na lindol. Ang matinding shockwave ay nagdulot din ng pagyanig sa espasyo at paglitaw ng hindi mabilang na mga alon. Sa mismong sandaling iyon, maraming disipulo sa Grandi Uno Sacred Land ang labis na nagulat. Marami sa mga hindi nakakaalam ng nangyayari ang mukhang natakot. May laban ba? Inaatake ba tayo ng kalaban? Imposible yan. Buo pa rin ang Pormasayon. Walang kalahating immortal ang makakasingit ng hindi nagdudulot ng malaking kaguluhan. Tingnan mo, nag-aaway sina Wallet mula sa ikalawang bundok at Severin. Nako! Oh my God! Paanong ang bilis umunlad ni Severin? Hindi ba't kaka-rating lang niya sa level 5 Royal Paragon? At kakalabanin na niya ngayon si Elder Wallet. Maraming disipulo ang natarante sa kaguluhan. Mabilis silang umalis sa kanilang mga kuweba at lumipad sa kalangitan upang tumungo malapit sa ikalawang bundok. Nang makita ng lahat sina Wallet at Severin, napagtanto nilang sina Wallet at Severin ay mayroong isang palakaibigang laban. Samantala, maraming disipulo ang nagulat dahil hindi pa katagalan mula nang maging level 5 Royal Paragon si Severin, ngunit sapat ang kanyang lakas upang makipaglaban kay Wallet, isang Supreme Paragon. Sa Blue Realm, maraming Supreme Paragon ang minamaliit ang mga Royal Paragon na parang mga insekto lamang. Ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng isang piraso ng cake. Iilan lamang sa mga Royal Paragon ang nakalaban ang mga Supreme Paragon nang hindi agad napapatay. Sa katunayan, hindi lamang ang mga disipulo ang nagulat sa kaguluhan. Mabilis na tinapos ng mga Elder sa Green Emperor Pagoda ang kanilang mga pagsasanay at muling lumitaw sa labas ng mundo. Ang ikatlong Elder, si Heath, ang unang umalis sa pagoda at nakarating sa ikalawang bundok kung saan nakita niya si Severin na napapaligiran ng isang buong puwersa ng espada at aura na parang kalalabas lang niya sa isang marahas na larangan ng digmaan na puno ng dugo at laman. Mula sa malayo, nakita niya si Severin na kumikinang sa banal na liwanag. Parang isang banal na espada na nagniningning sa banal na liwanag at nakatayo sa kawalan. Napataas ang kilay ni Heath nang bulalas niya. Severin, naging Grandmaster ka ba ng swordsmanship? Magsisinungaling kung sasabihin mong hindi nagulat si Heath. Ito ang Grandmaster ng swordsmanship, kung tutuusin. Ilang taon na rin mula nang maging Grandmaster ng swordsmanship sa Blue Realm ang huling swordsman. Huminga ng malalim si Wallet at tumango habang nakatingin kay Heath na mukhang nagulat. Sabi niya habang hawak ang espada. Oo, ginawa niya. Napakagaling talaga ni Severin. 2 buwan lang ang ginugol niya para magsanay sa kanyang sword heart hanggang sa matapos ang kanyang pagsasanay. Habang tumatagal ang pakikipaglaban ni Wallet kay Severin, lalo niyang nararamdaman ang impluwensya ni Severin, isang Grandmaster ng swordsmanship. Kung hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng Supreme Paragon, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging katapat ni Severin. Nang marinig iyon, nagulat si Heath dahil si Wallet ang pinakamalakas na swordsman sa Grandi Uno Sacred Land. Gayunpaman, ang nakakatakot na emosyon sa mukha ni Wallet ang nagpatunay kung gaano kalakas si Severin sa sining ng swordsmanship. Ngumiti si Severin at nagkibit-balikat. Hoy, Wallet, magseseryoso na ako. Namulat ang malabong mga mata ni Wallet nang nag-aalab na sword wheel at ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng isang walang kapantay na kagustuhang makipaglaban pa. Matapos ayusin ang kanyang aura, pinatatag niya ang kanyang nakamit sa level 2 Supreme Paragon at ngumiti. Ibigay mo sa akin ang lahat ng meron ka. Pagkatapos ng maikling sesyon ng sparring, naunawaan ni Wallet na ginagamit siya ni Severin bilang kasparring. Dahil si Severin ay kakagaling lang sa pagiging Grandmaster ng swordsmanship kaya kailangan niya ng makakasama niya sa sining ng swordsmanship. At ang pinakamahusay na sparring partner ay walang iba kundi si Wallet. Bilang isang sikat na swordsman,
Umaasa talaga siyang makakakuha siya ng inspirasyon mula sa sparring session kung paano maging isang grandmaster ng swordsmanship. Pagkatanggap ni Severin ng sagot, itinaas niya ang kanyang mga braso at pinagdikit ang mga ito. Bigla na lang, ang sword wheel sa kanyang katawan ay sumabog na parang buhawi at tumilapon sa langit. Sa pagkakataong iyon, nagbago ang kulay ng asol na langit at isang nakakatakot na sword wheel ang tumaas na parang haligi ng liwanag. Hindi mabilang na Sky Soil Divine Aura at Heptagold Aura ang sumikat kay Severin. Pagkatapos ay marahang ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang mana ng Inner World ay bumulwak. Pagkalipas ng isang segundo, ang daliri ni Severin ay nagniningning ng may walang katapusang kariktan na parang isang banal na sandata na sumisira sa hangin. Kasabay ng momentum, hiniwa niya ang isang nakakatakot na hugis na suklay na sinag ng espada na may matinding hanggaring pumatay. Nang makita ito ni Wallet, hinigpitan niya ang hawak sa Azurite Sword. Seryoso ang kanyang ekspresyon na may ilang onsa ng hanggaring makipaglaban na makikita sa kanyang mga titig. Kamangha-mangha. Nagpakawala si Wallet ng isang mapangahas na tawa. Hindi lamang siya naantig sa sinag ng espada, kundi itinaas pa niya ang kanyang espada at nagkusa na gumanti ng atake. Ang Azurite Sword ay kumikinang ng may katalinuhan at lumikha ng isang matayog na enerhiya ng espada. Kasabay ng isang pagsabog, tumawa siya ng malakas. Tama lang kung babalikan ko ang isang atake na kasing lakas ng iyong atake. Pagkatapos noon, pinasabog niya ang kanyang level 2 Supreme Paragon's Attainment at lumipad sa kalangitan na parang isang meteoroid na lumilipad sa kalangitan. Kumunat ang noo ni Severin nang makita si Wallet na nagkusa na atakihin siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na pumitas ng isang talom ng damo mula sa gilid. Pagkatapos ay marahas niyang inalog ang damo. Bigla, ang malambot na damo ay naging matigas na material na parang bakal at naglabas ng isang purong sinag ng espada. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang espada at lumapit upang salubungin si Wallet. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga anino ay kumislap sa iba't ibang lugar ng mirrors. Matinding pagsabog na may halong shockwaves ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Habang mas nakikipag-sparring si Severin kay Wallet, mas masaya at mas komportable ang kanyang pakiramdam. Mabilis na naubos ang mana sa kanyang inner world. Gayunpaman, ang kanyang sword wheel ay maliwanag na parang araw at mga bituin. Ganito rin ang nangyari kay Wallet. Parami ng parami ang mga sorpresa habang nakikipag-sparring siya kay Severin. Ginamit na niya ang level 2 Supreme Paragon's Attainment para makipag-sparring ngunit parang wala lang ito kay Severin. Sa mismong sandaling iyon, ang Azurite Sword sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag na parang isa itong banal na espada at ang talas nito ay kayang hatiin ang kahit ano. Ngunit muli, halos hindi ito nakalikha ng anumang pinsala kay Severin. Nang isinasaalang-alang ni Wallet ang pagpapataas ng kanyang kakayahan, naramdaman niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid niya na sumugod sa katawan ni Severin. Kasunod nito, isang aura ng isang level 6 Royal Paragon ang pumuno sa buong kawalan. Nagawa ba niyang makalusot sa level 6 Royal Paragon? Natigilan si Wallet. Dahil hindi niya inaasahan na makikita si Severin na magkakaroon ng tagumpay sa panahong ito. Kahit si Severin ay hindi maisip na ang sparring session na ito ay magpapatuyo sa mana sa kanyang inner world. Kapag ang isang tao ay nakaligtas sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay, madalas ay may naghihintay na swerte sa unahan niya. Sa isang iglap, naramdaman ni Severin na nasa sona siya ng pag-abot sa pagkakaisa gamit ang kanyang espada. Hindi niya namamalayan, hinigop niya ang bawat huling piraso ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid niya. Pagkatapos ng kanyang huling tagumpay, nasa ganap na yugto na siya ng Royal Paragon. Kalahating hakbang na lang ang layo mula sa susunod na tagumpay. Ang sparring session na ito ang kailangan niya upang magawa ang tagumpay. Tiningnan ni Severin ang kanyang katawan at naramdaman ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ng langit at lupa na parang baliw na pumapasok sa kanyang katawan. Kasabay nito, patuloy na lumakas ang kanyang aura at kalaunan, naging matatag ang kanyang nakamit at naging isang level 6 Royal Paragon siya. Halo-halo ang nararamdaman ni Wallet habang tinitingnan niya ang matagumpay na tagumpay ni Severin. Sinabi niya, "Severin,
Ginagamit mo lang talaga ako para hasain ang sarili mo. Pagkatapos marinig iyon, mabilis na lumayo si Severin at humajijek ng mahina. Hahaha. Swerte lang ko. Iyon lang. Palagi kong naririnig na may mga taong nagsasabing laging may swerte kung ang isang tao ay makakaligtas sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Magandang pagkakataon ito para sanayin at hamanin ang aking sarili. Nako naman. Nakikipaglaban sa akin, isang Supreme Paragon para maasa niya ang sarili niya. Naisip ni Wallet habang medyo walang magawa at natatawa. Pero isa pa, si Severin lang ang may kakayahang gumawa niyan. Kung ginawa rin iyon sa kanya ng ibang core disciples, mababaliw at magwawala na sana siya. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit hindi galit si Wallet kay Severin. Sa pamamagitan ng sparring session, may nakuha rin siyang kapalit. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa sining ng swordsmanship. Hindi magtatagal at maaabot niya ang isang bagong taas sa sining ng swordsmanship. Itinaas ni Wallet ang kanyang kamay at hinugot ang spell upang ipatawag ang Azurite Sword pabalik sa kanyang energy core. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamay at sinabing, "Binabati kita. Ginamit ko ang aking nakamit sa level 2 Supreme Paragon ngunit nagawa mo pa rin akong makipaglaban ng matagal bago ka pa man nakaabot sa iyong tagumpay. Kaya ngayon sa tingin ko ay madali mong matatalo ang isang normal na level 1 Supreme Paragon." Hinaplos ni Heath ang kanyang balbas at humajijek. "Severin, naniniwala akong ikaw ang pinakamalakas sa iyong entablado ngayon at ikaw lamang ang magiging celestial sa Golden Age ito." Walang pakialam na ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay matapos marinig ang mga papuri at papuri. Bagamat ilang beses niyang pinilit si Wallet na mapunta sa isang sulok, isa lamang itong palakaibigang laban at hindi kailanman, isang laban ng buhay at kamatayan. Kung ang kanilang buhay ay ilalagay sa taya, walang pagkakataon na makaligtas si Severin sa alinman sa mga pag-atake ni Wallet. Madalas na tinutukoy ng mga tao ang Supreme Paragon bilang Mighty Supreme Paragon. Kapag naabot ng isang cultivator ang yugtong iyon, makakahanap sila ng sarili niyang landas sa pamamagitan ng pagsasama ng pinagmulan ng martial arts sa energy core. Kapag nagawa na iyon, maaari itong maging materialistiko upang maging kapangyarihan ng langit at lupa. At iyon ay bahagi ng kapangyarihan ng mga panuntunan ng langit at lupa. Isang bagay na tanging ang mga Supreme Paragon lamang ang makakamit. Sa kabila ng pagtanggap ng papuri at papuri, hindi hinayaan ni Severin na malampasan siya ng mga ito. Humingi siya ng paumanhin at sinabing, "Pasensya na. Kailangan ko ng bumalik at pagtibayin ang aking cultivation. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtagal para makipag-usap." Kaagad pagkatapos noon, lumipad siya pabalik sa kanyang paraiso sa kuweba. Hinimas ni Wallet ang kanyang ulo habang pinapanood si Severin na lumilipad palayo at hindi niya napigil ang bamantong hininga. Napakatalentado talaga ni Severin. Nakakalusot sa panahon ng laban. Hindi iyon para sa lahat. Sa tingin ko ay naghahanda na siya para sa landas patungo sa Invincible upang maging isang celestial. Malinaw na tama ang palagay ni Wallet. Humingi lang si Severin ng friendly match dahil gusto niyang hamanin ang sarili. Wala nang ibang paliwanag lalo na't nagkaroon ng breakthrough si Severin noong laban. Humagalpak ng tawa si Heath at tumayo sa harap ni Wallet. "Hindi ba't magandang bagay yan? Ang tagal na rin mula nang huli tayong magkaroon ng Celestial. Huwag mong kalimutan na napakaraming iba pang nagmamasid sa atin dahil sa nangyari sa Eastern Sea. Sina Baldwin, Xavier, at marami pang iba. Baka may sakuna na naghihintay sa atin sa hinaharap. Kung si Severin ang pinakamalakas sa kanyang yugto, hindi na rin natin kailangang mag-alala ng husto." Tumanggaw si Wallet para ay pakitang sumasang-ayon siya. Sa kabila nito, hindi niya ito hinayaang mabawasan ang kanyang pagbabantay, lalo na patungo sa Primordial Sacred Land. Bamantong hininga siya. Sana nga. Maraming milya ang layo, 2 meteoroid ang lumilipad sa kalangitan ng isang malalim na karagatan. Sa pagtingin mula sa itaas, makikita mo ang isang higanteng dike sa gitna ng karagatan. Para itong isang pintuang daan ng lungsod, na naghihiwalay sa langit at lupa. Ang extraplanar ay ang teritoryo sa labas ng East Plane at matatagpuan sa Eastern Sea.
Mas malayo sa lugar ay ang East Plain at Mud City. Ang Dike ay isang ancestral land na tinatawag na Forbidden Zone of Life. Ang dalawang meteoroid ay hindi totoong meteoroid. Sila ay sina Baldwin at Xavier at lumilipad sila patungo sa Forbidden Zone of Life. Namumutla ang mukha ni Baldwin. Habang papalapit sila, hindi napigilan ni Baldwin na magtanong. Matandang Xavier, gusto ba talaga nating makipagtulungan kay Anstora? Hindi sila mga tao kundi mga makinang mamamatay. Maraming tao ang mamamatay kung mabubuksan natin ang porma sayon ng lugar na iyon. Oo, natatakot si Baldwin na makaganti ngunit ang kanyang isipan ay hindi naapektuhan ng demonyong enerhiya tulad ni Xavier. Malinaw niyang naunawaan ang mga kahihinatnan ng pakikipagtulungan kay Ancestora. Malamig na ngumisi si Xavier at hindi pinansin ang bagay na ikinababahala ni Baldwin. Sabihin mo nga sa akin. Masisiguro mo ba na magiging celestial ako kapag dumating na ang landas tungo sa pagiging celestial sa Golden Age ito kung hindi tayo makikipagtulungan sa Anstora? Pagkatapos ng laban sa Eastern Sea, kinain ni Xavier ang malubhang na sugatan na si Darius at ngayon ang kanyang aura ay bahagyang lumampas na sa antas ng isang kalahating immortal. Bawat galaw niya ay puno ng nakakatakot na presyon. Sa malamig na titig pa lamang na tinitigan niya si Baldwin, isang level 9 Supreme Paragon ang nakakaramdam ng lamig. Gusto sanang magsalita ni Baldwin ngunit matapos makita ang titig nito, alam niyang mas mabuting itikom na lang ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dike. Walang totoong mundo sa harap ng dike. Isa lamang itong malaking lugar ng itim na hamog. Sa kanilang pagdating, ang itim na hamog ay nagtipon-tipon at naging isang malaking ulap at bumuo ng isang higanteng bungo. Kung hindi dahil sa porma sayon at paghihigpit sa itaas ng kalangitan ng dike, naramdaman ni Baldwin na manganginig ng husto ang kanyang kaluluwa at hindi lamang makakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad tulad ngayon nang maramdaman niya ang aura mula sa higanteng bungo. Tiningnan ni Xavier ang itim na bungo ng may pagkahumaling at pagmamahal. Bago siya magsalita, binasag ng itim na bungo ang katahimikan. Hihihi. Nakakakita na naman ako ng mga tao pagkatapos ng ilang daang taon. Ang boses niya ay parang tunog ng pagkikiskisan ng dalawang metal na nagkikiskisan sa isa't isa. Hindi ito tunog na gugustuhing marinig ng sinuman. Kahit si Baldwin ay nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib at pag-ikli ng kanyang paghinga. Ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay tumigil din. Tumayo si Xavier habang nakahawak sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, Anstora, narito ako upang hilingin sa iyo na makipagtulungan sa akin. Malapit na ang Golden Age. Kung tutulungan mo akong maging isang celestial, magtitipon ako ng pagkain para sa iyo. Sabi ng itim na bungo gamit ang nakakatakot nitong tono. Xavier, hindi mo pa natatapos ang kooperasyon mo sa akin daan-daang taon na ang nakalilipas. At ngayon ay hinihiling mo ulit na makipagtulungan ako sa iyo. Sumusobra ka na. Agad na naglabas ang itim na bungo ng isang makapal na aura ng kamatayan. Dumaan ang aura sa porma sayon at paghihigpit ng mga panuntunan ng langit at lupa at dinurog sina Xavier at Baldwin. Nababalutan ng malamig na pawis ang noo ni Baldwin habang nararamdaman niyang nababalutan ng aura ng kamatayan ang kanyang katawan, na para bang nasa impyerno siya. Nakatitig siya sa langit nang hindi makapaniwala. Pinaghiwalay ng dike ang lugar kung nasaan si Anstora at ang mundong kanilang kinaroroonan sa dalawang magkaibang mundo dahil sa porma sayon at mga panuntunan ng langit at lupa. Paano ako naaapektuhan ng aura ng kamatayan mula sa Anstora sa dike? Naisip ni Baldwin. Bigla siyang may naisip, at lubhang nagbago ang kanyang mukha. Makakamit iyon kung may clone si Anstora sa mundong ito. Kaya niyang baliwalain ng lubusan ang mga paghihigpit ng mga panuntunan ng langit at lupa. Nang sasabihin na sana ni Baldwin kay Xavier ang tungkol sa natuklasang ito, nagsimulang magsalita si Xavier. May dala akong pagkain para sa iyo. Hindi mo ba nakikita? Isang mahusay na level 9 Supreme Paragon. Makakatulong iyan sa iyong gumaling. Nabigla si Baldwin nang marinig iyon. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin kay Xavier. Anong ibig mong sabihin? Nagtanong siya. Nagulat si Baldwin at tumingin ng hindi makapaniwala.
Magiging tanga siya kung hindi niya alam na matagal nang nakikipagtulungan si Xavier kay Anstora at ngayon ay ibinibigay siya ni Xavier kay Anstora bilang pagkain. Walang pag-aalinlangan, pinasabog niya ang kanyang level 9 Supreme Paragon at naghanda na punatin ang kawalan upang lumikha ng isang portal upang makatakas. Nakita ito ni Xavier at tumawa. Saan ka sa tingin mo pupunta? Matapos ang sunod-sunod na tawanan, nanatili ang itim na gas ng kamatayan sa paligid ng kanyang katawan at ang kanyang anyo ay nagbago at naging napakapangit. Ang kapangyarihang higit sa kalahating immortal ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sumipa siya sa hangin at ang espasyo sa paligid ni Baldwin ay natigilan. Kahit anong pilit ni Baldwin, nanatili ang kawalan at walang paraan para makatakas siya. Nanlamig siya habang pinapanood si Xavier na ibinubunyag ang kanyang tunay na malademonyo na pagkakakilanlan. Bigla siyang tumawa ng may hysteria. Kaya ikaw ang pumatay kay Darius. Bago ito, si Baldwin ay nakakaramdam ng pagdududa. Alam niya kung gaano kalakas si Adrian ngunit tiyak na hindi sapat ang lakas niya para patayin ang isang kalahating immortal, lalo na't ang kanyang mga kalaban ay dalawang kalahating immortal. Para mapatay ang isang kalahating immortal, kailangan niyang maging celestial. Kung hindi, ang isang kalahating immortal ay hindi matatalo o mapapatay ng sinumang cultivator na nasa parehong ranggo. Mayroon ding pagpipilian na tumakas, kung tutuusin. Sa kabila nito, alam ni Baldwin na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito. Malaki ang ipinagbago ng anyo ni Xavier dahil sa itim na gas na nakapalibot sa kanyang katawan. Ang nagtatag ng Primordial Sacred Land ay isa rin sa mga miyembrong pumunta rito para supulan ang Anstora noon. Kayo sa lahat ng tao ay talagang katuwang ng Anstora. Tumawa ng malungkot si Baldwin. Hindi nakaapekto kay Xavier ang mapang ipang panunuya. Matigas siyang tumitig at ngumisi. Walang kwenta ang pagiging isang Supreme Paragon. Kapag naging celestial na ako, tiyak na ibabalik ko ang dating kasaganaan ng Primordial Sacred Land. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay at kinurot. Unti-unting nabasag ang buto ni Baldwin hanggang sa lumambot ang kanyang katawan na parang putik. Kasabay nito, tumawa ang itim na bungo sa loob ng dike at naglabas ng walang katapusang aura ng kamatayan. Walang takot na naglakbay ang aura sa dike. Hindi ito naramdaman ng porma sayon o ng mga panuntunan ng langit at lupa at gumawa ng anuman upang pigilan ito sa pagdaan. Malubha ang pinsala ni Baldwin. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Nasaksihan niya ang aura ng kamatayan na naglalakbay sa porma sayon nang walang anumang sagabal. Nanlaki ang kanyang mga pupil sa gulat. Habang nakatitig siya kay Xavier, hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Baliw ka, wawasakin mo ang bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm. Galit niyang sigaw. Walang duda, hindi na mapipigilan ng porma sayon si Anstora dahil sa kooperasyon nila ni Xavier. Nang unti-unting nawala ng kapangyarihan ang kapangyarihan ng porma sayon, bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm ay magiging pagkain ng Anstora. Nabaliw si Xavier dahil lang sa gusto niyang maging isang celestial. Isinakripisyo niya ang Blue Realm para lang makamit ito. Bilang Supreme Lord ng Primordial Sacred Land, itinuring ni Baldwin ang kanyang sarili bilang isang taong may moralidad at etikal na moralidad. Kinamumuhian at hindi niya sinasangayunan ang pagkain ng mga tao para madagdagan ang tagumpay. Kahit ang Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land ay naiintindihan ang mga kahihinatnan na kanilang haharapin kung palalayain nila ang Anstora. Ito ay magiging isang sakuna na papatay sa lahat ng tao sa Blue Realm at walang sino man ang sapat na malakas para pigilan ang Anstora. Hindi ako baliw. Gusto ko lang maging isang celestial. Mahinahong sabi ni Xavier habang natatakpan ng itim na gas ang mukha. May mga bagay na gustong sabihin ni Baldwin ngunit ang aura ng kamatayan mula sa Anstora ay nasa harap niya mismo. Ang aura ng kamatayan ay nakakapangilabot. Sa sandaling dumampi ito sa balat ni Baldwin, ang kanyang balat at laman ay nasunog na parang sinusunog ng isang malakas na apoy. Unti-unting naging itim ang kanyang katawan na parang kulay ng uling. Hindi matiis ang sakit at siya ay dumaing ng napakasakit. Pagkalipas ng ilang minuto, ang natitira na lang kay Baldwin ay isang set ng mga kalansay. Pagkatapos ng piging, ang aura ng kamatayan ay lumaki mula sa kasing laki ng hinlalaki patungo sa mas malaki.
Nakangiti ng may kasiya siyang tingin si Anstore sa kabilang panig. Matagal na rin mula noong huli akong kumain ng laman at dugo ng isang cultivator. Ang sarap pa rin nito hanggang sa naaalala ko. Nakatayo si Xavier sa dike at mukhang mayabang habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Kung makikipagtulungan ka sa akin at tutulungan mo akong maging isang celestial, makakain mo lahat ng cultivator sa Blue Realm. Tumawa ng malakas ang itim na bungo. Ha ha ha. Ginoong Xavier, ikaw ang tipo ng taong pinakagusto kong makatrabaho. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumaki ang aura ng kamatayan at nag-anyong Baldwin. Ikinuyom ng Peking Baldwin ang kanyang kamay at yumoko kay Xavier. Ginoong Xavier, tara na. Ngumiti ng napakaganda si Xavier. Ngayong nasa akin na ang tulong mo, tiwala akong kaya kong sirain ang Grundy Uno Sacred Land at gawin itong pagkain mo. Ang bagong Baldwin ay isang Peking Baldwin. Matapos siyang kainin ni Anstora, ninakaw niya ang lahat ng memorya, kakayahan, teknik sa pakikipaglaban, at marami pang iba ni Baldwin. Kaya, ang aura ng kamatayan ni Anstora ay nagawang magbalat kayo bilang si Baldwin, gumalaw tulad ni Baldwin, at magsalita sa boses at tono ni Baldwin. Pagkatapos noon, umalis silang dalawa sa dike at bumalik sa Mud City. Pagkalipas ng kalahating araw, ang tanawin ng Primordial Sacred Land ay kasing ganda, payapa, at surreal pa rin gaya ng dati. Bumalik si Baldwin at pinatunog ang gininto ang kampana upang tipunin ang mga elder batay sa mga alaala sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang minuto, 12 ng mga cultivator sa itaas ng mga Royal Paragon ang dumating sa pangunahing bulwagan na parang mga bulalako na kumikislap sa kalangitan. Nang makita ni Baldwin ang mga cultivator na iyon, hindi niya maiwasang dilaan ang kanyang mga labi. Ang pagtingin sa napakaraming pagkain ay nagpagutom sa kanya. Gayunpaman, alam niya ang kanyang prioridad na tulungan si Xavier na sirain ang Grundy Uno Sacred Land. Bagamat may isang maliit na bahagi niya na nakadaan sa porma sayon, ang kanyang pangunahing katawan ay nakulong pa rin sa loob. Kung gusto niyang malampasan ang mga paghihigpit ng mga panuntunan ng langit at lupa, kailangan niya ang tulong ni Xavier. Kaya, hindi ito ang oras para talikuran si Xavier. Isang mahiwagang itim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Baldwin. Tiningnan niya ang mga cultivator na iyon at mariing sinabi. Mga kasama, minamaliit at maraming beses tayong hinamon ng Grundy Uno Sacred Land. Nawala si Filbert. Pinatay nila si Fazen at ang ating santo. Kailangan nating maghayganti. Dapat nating hayaan silang matikman ang pagkatalo at pagkatalo. Nagsalita ang Peking si Baldwin na parang puno ng di nakikitang mahika ang kanyang boses na madaling manipulahin ang mga tao. Gaya ng inaasahan, ang talumpati ay nagpasigla sa mga cultivator na iyon ng may labis na tuwa. Paghihiganti. Paghihiganti. Ang Grundy Uno Sacred Land ay isang malaking mapang api. Isa tayo sa 9 Great Sacred Land sa Blue Realm. Dapat tayong bigyan ni Adrian ng paliwanag at managot sa pagkamatay ng ating Saintman at 2 elder. Dahil lahat ito kay Severin. Iminumungkahi kung hulihin siya, bawiin ang kanyang kaluluwa, at ilagay ito sa espiritual na apoy upang sugpuin ito sa loob ng 10,000 taon. Hindi mabilang na galit na ungol ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw at niyanig ang mga ulap at kalangitan.